Magandang tanghali mga katrupa. Ngayon ay episode 5 na pala tayo ng aking personal political views and opinion. Na lagi kong sinasabi na lahat ng ating gagawin, civilian man tayo, nasa serbisyo, active o retire, sana yung ating mga action ay within the bounds of law. Dapat nasa legal lahat. Legal lahat ang ginagawa natin. In service ka, active o retire. Sumunod tayo sa batas. Mayroon tayong gobyerno na nagpapangsyon. Ngayon, yung balita ngayong araw ay si Congressman Barsaga ng Cavite ay intend to file a impeachment case against our beloved President, BBM. Yan ang tamang proseso. Kung legal ang pagpapile, mag-file kayo sa impeachment court kasi yan ang legal na mga batayan. Pero sa aking pananaw ay hindi matatablan ng ating presidente dyan. Kasi ang grounds nila dyan ay korupsyon. Sa aking pananaw, walang direct participation ng ating butihing presidente ng Pilipinas, BBM ngayon. Ako hindi pro BBM, hindi rin ako pro Duterte. Pangkaraniwang tao tayo. Retired elite force na may sariling pananaw at opinyon. Magrespetuhan lang tayo ng sarili nating opinyon. Ang naglalaban dito ay labanan ng prinsipyo at mga hadikain at opinyon, hindi labanan ng mga tao. Kung ipapile nila yung impeachment na yan on the grounds of corruption ay sablay agad yan kasi walang legal basis akong nakikita na yung presidente natin ay direct na nagnanakaw sa ating bansa. Na-involve siya sa korupsyon. Yung episode 3 ko, sinabi ko na yan na ang sistema ng Pilipinas, yung political system, yun ang mali. Yung mga insertion ng mga budget dyan sa Congress, ay wala namang alam ang presidente dyan. Kasi independent body ang Congress, 3 departamento ang ating bansa, executive, legislative, at saka Congress. Yung Congress, binubuan ng Senate saka Congressman. Pantay-pantayan, tripartite. Hindi pwede hawakan ng presidente ang legislative. Ganon din ang legislative, hindi nila kayang hawakan ng presidente. Ganon din ang executive at saka legislative. Different function yan. Check and balance. Ang dapat dyan ay imbestigahan maigi ng mga congressman yung involved sa korupsyon. Specific na sa flood control project. Tapos yan ang pailan ng kaso. Yan ang dyan. Presidente, ako 3 presidente ang iniskortan ko sa Malacanang. Nakakakain ako sa tabi ng presidente. Alam ko yung sistema dyan. Masyadong malawak yung function ng presidente. Hindi niya na yan napapansin. Yung mga function ng congressman. Lalo yung judicial system natin, hindi hawak ng presidente yan. Maraming presidente, pinakulong ng judiciary natin. Marami din presidente ang nakulong. Karamihan presidential pardon din nangyari. Kaya yung mga nagsikat-sikatan dyan. Alalahanin nyo, mayroon akong kilalang isang senador dyan. Marami nga sila pala. Nakalabas kayo ng sintensya nyo sa korte, convicted kayo dahil sa presidential pardon. Hindi kayo masyadong magmalaki.
Hindi ko nasasabihin yung mga pangalan nyo. Oh. Kung tutuusin, wala kayong moral. Moral integrity na mag-imbestiga. Kasi kayo mismo ay convicted. Oh, yung inyong taong pinagbibintangan ay hindi pa convicted. Dapat mag-inhibit kayo to prosecute o investigate kasi kayo mismo convicted ng criminal case. Oh, tingnan nyo yan. Yung sistema natin, yan ang sinasabi ko dapat baguhin. Masyadong prone to corruption ang democratic, republican form of government ng Pilipinas ngayon. Yan ang dapat baguhin. Umupo na nga si ex-president Duterte, meron ng command yun eh. Hindi niya pa rin nabago na magiging federal. Kasi yun din ang isang hangarin niyang maganda. Gusto ni ex-president Duterte na maging federal sana ang Pilipinas. Pero anong nangyayari? Hindi naipasa ang batas. Hindi natuloy. Oh. Sinong sa likod yan na naghadlang? Yung 10 bilyonaryong Pilipino na nagpapaikot at nagpapagulo ng ating bansa. Sila ang yumayaman ng yumayaman. Ginagamit lang yung politiko. Nag-away-away yung politiko. Nag-away-away yung military at police. Active at retire. Pero ang totoong kaaway natin ay yung 10 billionaires family ng Pilipinas na nagpapaikot ng ating bansa. Pangalawa, yung mga politiko mismo. Kamag-anak incorporated ng mga nagkakaupo dyan. Puro trapo yan. Paano ka maka-expect na magagandang resulta ng pamamahala sa Pilipinas hindi nga naipasa ni ex-president Duterte yung anti-dynasty law? Kasi siya mismo matatamaan din. Mga anak niya, apo, nasa politika, matatamaan siya. Kasi yung politika sa Pilipinas, kamag-anak incorporated yan. Organized crime group yan. Sino lagi ang naiipit? Yung active na sundalo at pulis. Kaya, kawawa. Ako, ramdam ko yan. Kasi ilang beses ako naipit sa Malacanang. 2 times ako tinamaan ng civil uprising sa loob ng Malacanang. Binuwis kong buhay ko dyan. Kung napasok kami, panahon ni ex-president Gloria at panahon ni ex-president Estrada, nandyan ako sa tabi. We are willing to die and sacrifice for our mandate as a presidential security group. Yan ang tandaan nyo. Kaya mataas ang respeto ko sa PSG, mataas ang respeto ko sa military at police dahil handang mamatayan sa katotohanan at sa legal mandate. Wag natin sulsulan kasi alam nila yan. Mayroon chain of command dyan. Pag junior officer ka, sumunod ka sa senior officer. Pag talagang hindi na kaya, lalabas naman yan eh. Wala namang usok na hindi mag-aapoy. Pag sobra. Pero pag ganito lang, sistema, yung kalaban natin dito, sistema. Magtulong-tulong kayo na hindi kayo mag-away-away. Magtulungan natin yung bansa na mabago yung sistema. Nakahanda ang ating armed forces at saka PNP na tumulong at magbuhis ng buhay. Saludo ako sa kanila lahat dyan. Nandyan pa yung honor, justice, and integrity dyan. Kaya pagsabihin nyo bakit hindi nakikisaw-saw sa politika sila, ay hindi yan partisan. Hindi politiko ang mga nasa serbisyo. Baka hindi alam ng sibilyan yan. Ako nga, sa rinto lang ako, pero alam ko yan dahil matitinding unit naman ang pinasukan natin. Yan ang episode natin ngayon, episode 5. Lahat ng grievances against the government, idaan nyo sa legal, sa korte. May korte tayo, buhay ang legal, legislative justice sa Pilipinas, buhay na buhay yan. Never pa yan na bumagsak kasi pag bumagsak ang legislative, bagsak lahat yan. Kaya yung integrity ng Supreme Court, lahat ng korte, 99.9% matatag yan. Buhay yan, demokrasya.
hindi kayo magsasabi na magulong Pilipinas. Yung mga personal interest lang dyan ng mga nandyan sumasakay sa isyo. Yung magulo. Puro trapo ang nagpapagulo dyan. At saka yung 10 top billionaire na Pinoy. Yan ang isipin nyo. Trapong politiko at saka plus yung mga bilyonaryo sa Pilipinas na may mga personal interest sa negosyo. Yan ang nagpapaikot ng mundo ng Pilipinas. Suportahan natin ang ating sundalo at kapulisan. Huwag natin silang i-criticize. Ganon din sa ating presidente. Inihalal yan ng legal. Kung may kasalanan man yan, daan natin sa legal process. Ako, hindi ko mismo binuto yan, ha. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, hindi ko binuto yan si presidente, pero sa katayuan ngayon, stress din yan. Tsaka hindi ko nakikita na siya yung utak dyan ng korupsyon. Yan ang hindi ko nakikita yan. Minsan, nagagamit lang yan siya kasi yan talaga ang kahinaan ng Republican form of government. Ang hirap kasi yan ipalawanag kasi ano yan compartmentalize yan. Ang daming nakaupo, ang daming pangsyon. Ang hirap. May mga utang na loob pa. Ganun atin ngayong episode 5, mga katropa. Sumunod lang tayo sa batas. Walang masamang mangyayari. Tsaka, respetuhin din natin yung seat of the government. Kung galit kayo sa presidente, yung bilang pagpresidente niya, yung seat of the President of the Republic of the Philippines, respeto natin yan. Habang siyang presidente, inihalal ng tao, legal mandate yan, at legal president, respetuhin natin yan. Kaya yung mga nagbabastos yan, sasampan talaga kayo ng kaso ng NBI o police. Legal mandate din yan ng mga legal agency natin. Tabla-tabla yan. Bye-bye. I love you all. Abangan ang susunod na kabanata ng political views and opinion natin.